naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakaganda umaga ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes. At ngayon ay Lunes Santo, March 29 o March 30, 2026. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob na sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, gayon din pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Iparagiret. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Mga pribadong kumpanya inurot sa work from home. Todo balita, DSWD may special payout sa mga tsuper na walang ayuda. todo balita, 1 milyong bariles ng diesel mula sa Indonesia parating na. todo balita, Ban toxic sininit gawing araw-araw pagtitipid sa kuryente. todo balita, Balita sa ibang dagat, knocking sa protest versus Trump, dinagsa. todo balita, Sa ating balitang lokal, provincial government, hindi magpapatupad ng 4-day work week. todo balita, Sa ating bagong youth center pinasinayaan sa plaza ng Bayambang. todo balita, LGU Alaminos, handa na sa pilgrims o sa madiboto turista ngayong Semana Santa sa kabila ng mataas na presyo na langis. todo balita, At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, nanindigan ng Malacanang na nasa mga pribadong kumpanya na ang pagpapasya kung magpapatupad ng work from home scheme para makatipid sa nararanasang epekto ng mataas na presyo ng langis. Tugon ito ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa ulat na pinag-aaralan ng isang business organization ang work from home setup para makatipid sa gastos at konsumo sa enerhiya at mapagaan ng gastos ng kanilang mga empleyado. Ayon kay Castro, kung may ganitong plano ang ilang pribadong kumpanya, ay malaki may tutulong nito sa pagtitipid sa langis at enerhiya, lalo na ngayong nagpapatuloy ang krisis sa gitnang silangan. Sinabi ni Castro na kung nakikita ng mga negosyante na ito ang makabubuti para makatipid at para sa interes ng bayan, magandaan niya ang mungkahi ito. Nakatakdang dumating sa bansa sa darating na linggo ang batch na bahagi ng 1.04 million barrels o bariles ng diesel mula sa Indonesia na binili ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Energy upang masiguro ang supply na langis sa bansa sa gitna na nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng all diplomacy na isinulong ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin. Sinabi ni Rector sa pamamagitan nito ay makatitiyak ang publiko na hindi kukulangin ng supply na langis ang bansa sa gitna na nagpapatuloy ng bakbakan sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika.
Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matatag na pagkakaisa sa bansa at pairalin ang pananampalataya ngayong Semana Santa. Sinabi ni Marcos na dapat gamitin ng sambayanan ang pagkakataong ito para muling ibalik ang pangako na patatagin ang bansa batay sa pananampalataya at pagseserbisyo. Sinabihan din ng Pangulo ang sambayanan na magpahinga at magnilay-nilay sa panahon ng mahal na araw. Ayon kay Marcos, dapat alalahanin ng mga Pilipino ang hindi matawarang pagmamahal ni Jesucristo, ang sakripisyo at piniling ialay ang sarili para sa katauhan. Walang maiiwan ng mga Pilipino sa harap na nararanasang krisis sa mataas na presyo ng langis. Ito tiniyak na Malacanang sa mga pampublikong tsuper na hindi nakatanggap ng fuel subsidy sa ipinatupad na payouts nito nakalipas na mga araw. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro na pagkasunduan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na maglaan ng araw na special payout para sa mga tsuper na hindi nakatanggap ng ayuda. Sinabihan niya ng dalawang kalihim na maaaring magkaroon ng double entry sa rehistro ng mga tsuper para sa ayuda o kaya mayroong kulang sa detalye kaya hindi nakatanggap ng ayuda ang iba. Balita naman tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bahagyang tumaba at malakas na muli ang tuhod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court sa facility sa The Hague, Netherlands. Ito ang inihayag ng kanyang anak, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, sa huling pagbisita nito sa kanyang ama nitong Huwebes. Sinabi ni Pulong na kung dati ay napaulat na nangangayayat ng todo ang kanyang ama, ngayon naman ay nakakabawi na ang kalusugan nito na bahagyang tumaba at natutuwa rin siyang malakas na muli ang mga tuhod nito na idinadaing nitong nananakit. Nagpasalamat din siya sa mga nurse at doctors na nag-aalaga sa kanyang ama. Kasabay ng paggunita sa 20 anibersaryo ng Earth Hour, nanawagan ang environmental group ng Naban Toxics sa mga Pilipino na gawing pang-araw-araw na gawain ng pagtitipid sa enerhiya at hindi lamang sa isang oras na patay ilaw. Ayon sa grupo, kulang ang isang oras na pagtitipid sa kuryente dahil sa paglala ng krisis sa enerhiya at pinsala sa kalikasan sa buong mundo. Batay sa ulat ng World Meteorological Organization, noong taong 2015 hanggang 2025, ang nitalang pinakamaiinit na kasaysayan kung saan ang 2025 ay kabilang sa 3 pinakamainit na taon na may pagtaas na 1.43 degrees kumpara sa pre-industrial level. Patuloy rin nilang umiinit ang karagatan at sumisipsip ng carbon dioxide, senyales na lumalalang climate emergency. Samantala, ito naman bad news para sa ilang mga estudyante. Pag-issue ng beep card sa mga students ay ititigil muna. Pansamantala munang ititigil ang pag-issue ng beep cards o ang concessionary card issuance program para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability sa mga istasyon ng Light Rail Transits 1 at 2 at maging sa Metro Rail Transit 3. Sa abiso ng beep card, nabatid ang suspensyon ay sisimulan ngayong Lunes, March 30. Mananatili umano itong suspendido until further notice. Ipinaliwanag nito na ang suspension ay ipinatupad dulot ng pagbaba ng bilang ng concessionary beep cards na ini-issue nitong mga nakalipas na buwan at nang ipatupad o kaya ang ipinatutupad na 50% fare discount sa mga estasyon ng LRT2 at MRT3. Pinag-aaralan ng Social Security System ay sa relief package na posibleng maglaman ng loan moratorium para sa mga miyembro, condonation ng contribution penalties para sa employer at pagpapalawig ng deadline sa paghuhulog ng kontribusyon habang ramdam pa rin ang hirap sa ekonomiya. Sa pahayag nitong linggo, sinabi ng SSS na actively studying the feasibility nito ang panukalang hakbang para matulungan ang mga miyembro at employer na kapos at hirap sa pinansyal na obligasyon. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Di Claro, layunin ang ahensya na makapagbigay ng agarang ginhawa na hindi naapektuhan ang pangmatagalang katatagan ng SSS.
Bukod sa posibleng moratorium sa mga loan ng miyembro, sinabi pa ng SSS na sinusuri pa nito ang condonation program para sa penalties ng mga employer at ang posibleng pagpapalawig ng deadline sa kontribusyon ng mga employer at individual paying members. Samantala, isang PBA player naman ang hinuli ng pulis. Swak sa kulungan ng isang professional basketball player makaraang halikan ng isang babaeng nakasalubong sa bar na humantong sa rambulan Sabado ng gabi sa Bonifacio Global City, Taguig. Ayon sa ulat, nagkabanggaan ng 22 years old na biktima ang dating talk and text player na si Mac Cardona sa smoking area ng bar sa kahinatak at biglang hinalikan ang una. Dito na nagsumbong ang biktima sa kanyang boyfriend na kumompronta naman kay Cardona hanggang sa humantong sa suntukan. Dinuro pa umano ni Cardona ang mata ng boyfriend ng biktima. Lumilitaw na bukod sa biktima, may iba pa umanong babae ang hinalikan ng suspect. Nang dumating ang responde ng kapulisan ay nahinto ang gulo, subalit nagtamo ng sugat sa mata ang boyfriend ng biktima. Nagbanta ang Revolutionary Guard o sa ating balita sa Ibayang Dagat. Nagbanta ang Revolutionary Guard ng Iran na maaari nilang targetin ng mga universidad ng US sa Middle East kasunod na umano'y joint US-Israeli airstrike na sumira sa dalawang universidad sa kanilang bansa. If the government wants its universities in the region to be free from retaliation, it must condemn the bombing of the universities in an official statement by 12 noon on Monday, March 30, Tehran time, ayon sa isang pahayag. Pinayuhan din ang mga empleyado, professor, mga estudyante at residente sa paligid ng mga universidad na tiyaking malayo sila ng 1 kilometro sa mga eskwelahan. Kabilang sa mga universidad sa rehiyon ang Texas A&M University sa Qatar at New York University sa UAE. Sa Iran ay talang pinsala sa mga gusali ng University of Science and Technology sa ilangan-silangan ng Tehran pero walang naiulat na nasawi. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Bago at mas malaking palikuran o kaya CR sa Minor Basilica of the Our Lady of the Rosary of Manaoag ay binuksan na sa publiko. Binuksan nung isang araw ang bago, mas malaki, mas malinis at maayos na palikuran. Tugon ito sa lalo pang tumataas na bilang ng mga debotos at paghahanda na din sa nalalapit na Semana Santa at Centennial Coronation Feast sa April 22. Pinangasiwaan ni Father Felix Legaspi III, prior at iba pang mga pari at dinaluhan naman ni Mayor Jeremy Ajerico Rosario, Senior Alejandro Tenco, Chairman at CEO ng PAGCOR at iba pa mula naman sa lokal na pamahalaan. Hindi magpapatupad ng 4-day work week sa Kapitolyo. Sa payag ni Governor Ramon Gico III, kapag ipinatupad ang 4-day work week, maraming mawawalan ng trabaho, lalo na yung mga job orders dahil no work, no pay sila. Mawawalan din daw na isang araw na pamamasada ang mga nasa transportation group. Grabe na rin daw ang pagtaas ng diesel kaya pinatawag niya ang mga department heads. Aniya, kailangan daw nilang magsakripisyo. Pinag-isipan din ang pagkasila sa Pisidayat. Dahil nung nag-meeting daw sila kasama ang sekretary ng DILG, suwestyon nila na sabihin muna sa mga syudad at mga munisipyo at mga barangay na wag munang mag-event. Sa bayan ng Bayambang, ipinahayag naman ni Mayor Nina Jose Quiambao na bagamat payak ang magiging pagdiriwang nila ngayong taon dulot ng krisis sa gitnang silangan, ay patuloy pa rin at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin, sinabi nito na hindi maaaring tumigil ang mundo lalo na ang tibok ng ekonomiya. Ipinagpapatuloy pa rin nila ang kapistahan, subalit hindi lamang upang magsaya kundi upang tiyakin na ang mga maliliit na negosyante at mga nagtitinda kagaya ng mga nagtitinda ng popcorn, nag-iihaw ay patuloy na magkakaroon ng kita at pag-asa. Sinabi ni Mayor Quiambao na sapagkat sa bawat simpleng kabuhayan ay may kaakibat na pangarap na nais matupad at sa Bayambang ayan talaga subalil pirpirawat, sabi nito. Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan lungsod ng Alaminos para sinasang pagdagsa ng mga deboto at turista lokal mano dayuhan na bibisita sa 100 Islands ngayong Semana Santa sa gitna ng patuloy na pagtaas na presyo ng diesel dulot ng tensyon sa Middle East. Ang 100 Islands na kinikilalang may
124 na isla tuwing low tide at 123 naman kapag high tide ay nananatiling pangunahing destinasyon sa Hilagang Luzon. Hindi lamang para sa turismo kundi pati sa faith pilgrimage. Isa sa pinakadinarayo ay ang Pilgrimage Island o dating Marta Island na tampok ang 56-foot Christ the Savior statue, ang 40 Stations of the Cross at isang kapilya na may tanawing dagat. Lalo ng dinarayo tuwing panahon ng Kwaresma. Sa ilalim ng City Tourism Code na effective hanggang 2028, nananatiling nakapirmi ang mapamasahe ng bangka. Small boat hanggang 5 pasahero, 1,006. Medium hanggang 10 pasahero, 2,000. Large hanggang 15 pasahero, 2,004. At deluxe hanggang 20 pasahero, 2,008. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa cycling, isinama ni Patrick Gerard Lee ang Pilipinas sa medal board matapos ipadyak ang bronze medal sa men C5 scratch race ng paracycling sa Asian Cycling Confederation Track and Para-Track Cycling Championships kahapon sa Tagaytay. Ito ang unang medalya ng bansa sa annual championships na pinamamahalaan ng Phil Cycling at ng Tagaytay City at ang una sa continental exposure ng National Paracycling Team. Samantala, bukod kay Lee, gumawa rin ng eksena si Panda Food Delivery Bike Rider Cedric Ivan Honorica matapos magtala ng bagong Philippine record sa Men's Elite Sprint gamit ang bisikleta niya sa trabaho. Nagkakahalaga lamang ang bisikleta ni Honorica ng 14,500 pesos kumpara sa tig 7 million pesos na halaga ng mga elite countries riders. Samantala, sa laban naman ni Pacquiao, isang exhibition lang ang rematch ni na 8th Division World Champion Manny Pacquiao at the undefeated American fighter Floyd Mayweather sa September 19. Ito mismo ang inihayag ni Mayweather kahapon sa isang video na inilabas sa Vegas Sports Today. Sumanyo kabuhan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Kami po niya matagapag-balita. Ako po si Susan Valdez, siya daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Ka Richard Ulanday. Ang oras po natin, ganap na alas 5:26. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galban Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita.
Oras, ganap ng alas 5:28 at welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre, narito pa rin kami, Susan Valdez daw. At Liway Manantani Paragire. Lunes, huling linggo po ng buwan ng Marso at papasok ang Abril at Holy Week. Kaya very long bakasyon ngayon. Yes, at mamaya inanda natin yung para rinig natin mula mismo kay Governor Ramon Gico III kung ikakansila ba ang Pistay Dayat o hindi. Ayan. Kasi medyo itong sinabi niya rito, pinag-isipan pa namin ito kasi nung nag-meeting kami, pero yung pagkakasabi niya, pagka-deliver niya is sure na para ikakansila yung ikakansila na talaga yung Pistay Dayat. So kung ready na si Governor na magsalita, ayan, ready na siya. Unang-una, hindi po ako nag-impose ng 4-day work week. 5 days pa rin sa Kapitolyo. No, aramitin ka 4-day work week, ado hindi maawalan ti trabaho. Lalo dagito'y job orders apo because no work, no pay. Dagito'y transportation sector, makisayad dati may sangaal daw na panagpasada apo. So, dito di economic ripple effect. Pero siya, inayabak na rin department heads ko na amoyo ang sakripisyo tayo. I-cancel may apo ti Pistay Dayat ti Pangasinan. Pampanunutan mi pa'y apo nga the Secretary of Interior and Local Government, nag-meeting kami iti Kalman, Pangaldaw, apo, kunana, mga governor, pakisabi muna sa mga syudad nyo, munisipyo nyo, at mga barangay nyo, wag munang mag-i-event. Yun, natapos siya doon. Pampanunutan da pa yun, ikansila da, pero sa pag-uusap nila sa DILG, pag-uusap nga nila, nung nag-meeting sila ni DI, Secretary ng DILG, ang suggestion, sabihin sa mga syudad, munisipalidad, na wag munang mag-event. So, parang yun na yun. Ikakansila na yung Pistay Dayat. Pero siguro Pero yung mga nakalinya ng mga proyekto, siguro nandun na. Katulad na, siyempre mahirap naman na i-postpone, lalong-lalo na yung mga nakaarangkada na. Oo. Kagaya nito, naglabas din ng statement si Ginang Maantuason Gico, ang First Lady ng Lalawigan at Chairperson at Honorary Chairman ng First Chairperson ng Pistay Dayat at Honorary Chairman ng siya yung Presidente naman, ulitin ko, Chairperson ng First Spouses League of Pangasinan at Honorary Chairman ng Pistay Dayat 2026. So, ang sabi niya dito, on behalf of the First Spouses League and in close coordination with the provincial government, we share that this year's Pistay Dayat will take more meaningful pause while the Limgas na Pangasinan pageant will continue more simply and intimately. This decision guided by the directive of our governor, Ramon Gico III, the provincial government's advisory, and the DILG's directive on energy conservation measures was not made lightly. We deeply understand how much these celebrations mean to every Pangasinense. Yet, behind the lights and festivities, the true spirit of Pistay Dayat lives on in our unity, understanding, and shared love for one another. Sabi pa niya, we humbly ask for your continued support and understanding. In time, we will celebrate again stronger, brighter, and together. Yan naman po yung official statement ni Ginang Maantuason Gico. So, in short, tuloy ang ang Limgas na Pangasinan kasi ito yung mga nakaarangkada na nakaarangkada na mga nakaarangkada ng mga events. At ngayong araw din magmi-meeting ang sina Mayor Ayoy Resuello at pag-uusapan pa nila further ito namang kanilang Mango Bamboo Festival. So kung pero yung sabi mo kanina, yung POSE, as in PAUSE. Ayan, so malinaw na magkakaroon muna ng ang tuloy lang muna ay ang Limgas. Ayan, kasi nakaano na rin tong mga to andyan na nag-umpisa na yung kanilang training at yung mga kakaibang pamamaraan ng
Patungkol naman sa mga designers, nag-umpisa na rin yung sa kanila, may training din, tapos binigyan na sila ng budget, pare-pareho yung budget, and pare-pareho silang araw ng pagsisimula, ng pag-iisip ng ididisenyo nilang isusuot ng kanilang mga kandidata. Yun, naka-arangkada na yan. Sa ano naman, sa San Carlos City, meron na rin kasing mga events na may mga, plus may mga sponsors na, may mga nabayaran ng mga suppliers, etc. So, ma'am, malalaman after lunch kung ano yung development naman o kaya update patungkol sa Mango Bamboo Festival. Pero yung balita natin kanina, doon naman sa bayan ng Bayambang, dahil fiesta at festival din po nila, tuloy ang ilang events na tone down lang. Ayan. Kasi may abiso na kasi na sabihan sila lahat na actually suggestion na wag na muna mag-event. Ayan, wag na muna. Siguro nasa kanila kung susunod o hindi. Kaya natakot na lang nila hindi sumunod. Oo. Sa bayan ng Umingan, nag-anunsyo na nga nung nakaraang linggo si Mayor Chris Evert Tadeo Lainez, kasabay niya nagbigay ng statement si Vice Mayor na kansela ang kanilang Carabasa Festival at ang kanilang mga events sa pista, pero nagkaroon sila ng rejoinder at nagkaroon sila ng pagliliwanag na yung ilang events ay tuloy. So yung ilang events na to ay sabi dito, hindi man tuloy ang buong selebrasyon, hindi pa rin mawawala ang ating pagkakaisa at pasasalamat. So ito yung tuloy na events nila. Run I Color Bubble Run sa April 9, at magkakaroon ng ref-laying ceremony bilang paggunita sa Araw ng Kagitingan. So, tumapat siya sa Araw ng Kagitingan, which is most likely, holiday. April 9. April 18 naman, tuloy yung kanilang misang pasasalamat, panalangin para sa kaligtasan at pagpala sa ating buong bayan. Kasabay niya naman sa araw na yon yung Farmers Day at yung Grand Raffle Draw. Tungkol sa inyong mga donasyon, sabi ng LGU Umingan, lahat ng ads at donasyon ay ligtas na nakalagak sa isang trust fund sa Treasury. Ito ay gagamitin ng eksklusibo para sa susunod na fiesta. Ayan, kita-kits tayo kailyan. Pero yung unang reactions, ilan sa mga unang reactions na nabasa natin, pagkatapos na i-anunsyo ni Mayor Chris Evert Tadeo at saka ni Vice Mayor yung cancellation ng mga activities, ay mula sa mga magulang naman ng kandidata sa kanilang search for Miss Umingan. Sabi, paano po yun, Mayor? Ang laki na po ng nagastos namin para sa anak namin na kasali sa Miss Umingan. Ganun din yung handler. So, yun, yung ilang mga reactions. Pero yung ang Alaminos, lusot. Oo, kasi tapos na. natapos niya yung mga events niya bago nagkaroon ng ganitong mga Pero ako kung ako lang, sana naabutan nila yung para hindi sila para hindi rin gumastos ng malaki ang LGU kasi napakalaking gastos rin para sa mga LGUs yung mga ganitong mga events, although ang advokasya nila kasi is yung promotion din ng turismo sa kanilang mga lugar. Ayan, nagkikilala yung kanilang mga lugar sa pamamagitan ng mga festivals na isinasagawa nila. Ganon din si Bayan ng Basista. Natapos niya. Sa first week of April sila. So natapos nila yung natapos yung mga events, yung kanilang fiesta at syempre ang pinakamalaking event po doon, yung Orchestra Festival. Parang yan naalala ko nung pandemic time. Yung pandemic, Oo, merong yung ang Miss Magic. Oo. Di ba nag-press presentation na. So, biglang andyan na nga, hindi na nga sila pwedeng lumabas. Pero wala silang choice. At saka yung sinabi na noon na iwasan o huwag gumawa ng mga malalaking events na kung saan magkakaroon ng napakalaking audience at magkukumpul-kumpul yung... Actually, ang national government noon, nag-umpisa na siyang maglabas ng mga advisories January pa lang. And then pero meron mga talagang ipinipilit nila, parang na-ignore nila yung mga yung ang tawag nito,
yung COVID, parang ini-ignore pa Oo, nila, hindi pa hindi nila masyadong napapansin na ganun katindi ang epekto nito. Kaya nga yung Miss Magic noon, itinuloy pa rin niya, yun, merong nag-press presentation na, pero kinabukasan na yata yun, or yung week na rin na yun, wala na. Pero yun din yun, katulad din ng mga nagrereklamo mga magulang na merong nakapaghanda na sila, paano yung managastos nila, pero ayan, wala ka magagawa sa kapag kautos, lalong-lalo na kung health naman ng tao ang nakataya. Naalala ko noon sa Dagupan City National High School, pagdating ng February, in span of 2 weeks, kami, 3 General Assembly kasi kailangan malaman ng mga parents kung paano gagawin. So natuloy yung kanilang natapos yung kanilang juniors prom, seniors ball, at natapos ang kanilang mga nagka-graduation ceremony ba yun? Kasi lockdown na ng March at na-postpone pati ang R1 at palaro. Merong naalala ko sa St. John, meron silang concert. As in concert talaga, na tuloy-tuloy pa rin yung ginawa nilang practice hanggang sa concert na bukas, ngayong gabi nagpa-practice pa rin sila. So, kinabukasan, wala na concert. Oo, kasi talagang yun, mas matindi ang utos noon ng national government kasi nga yung threat ng pagkakahawaan ng bawat isa. Pero ito ngayon, sa pagtitipid naman, energy conservation. Kasi ang sinasabi nga, okay, siguro may pera naman yung mga may pambili pa, pero hindi alam kung hanggang kailan magtatagal ang supply. Ayan. Pero yun nga, may parating daw na 1 milyong bariles mula sa Singapore ngayon para sa diesel yun yata pag indarating merong libreng sakay para sa lahat dito po sa March 30 ngayon, March 30 hanggang April 1, magre-resume on April 6 onwards. Libreng sakay para sa lahat, March 30 to April 1 lang. Tapos yung April 1, Miyerkules yun. Tapos, magre-resume sa March 6 onwards, Mondays to Friday, 6:30 to 7:30 a.m. pick-up points, Barangay Covered Court, Salin Mansangan, Pangapisan, Lukap, Victoria, Makatiw, Inirangan, Santa Maria. Malayo rin kasi yung Lukap para sa taga Lukap, Victoria, Makatiw, Inirangan, Santa Maria, pick-up points yan. Drop-off point sa CP Garcia Street, tabi ng City Mall. Ayun. So, 6:30 hanggang 7:30 lang na umaga. So, yung mapupunta doon. Pag pauwi naman, 5:10 hanggang 6:10, isang oras, pick-up point sa CP Garcia Street ulit, tabi ng City Hall. At doon ulit, ibabagsak sa Barangay Covered Court. Sa Linmansangan, para sa matagal Linmansangan, Pangapisan, Lukap, Victoria, Makatiw, Inirangan, Santa Maria. Yan. Mahal kasi pamasahe doon kung tricycle. Malayo-layo. Oo, tsaka walang jeepney kasi doon, di ba? Alam niyo, hirap na hirap yung mga tricycle drivers kasi diesel yung sa kanila, di ba? At tsaka talagang umaaray po sila. At tayo po na mga pasaheros, ramdam po natin yan. Ganun din yung mga jeepney drivers na kung mapapansin nyo, lumuluwag yung mga kakalsadahan. Sa Baguio City nga, sabi nila, bakit ito yung effect ng pagtaas ng presyo ng gasolina, lumuluwag yung kanilang kakalsadahan. Considering maluwag na. Considering na Semana Santa, supposed to be marami nang andoon. Pero makikita pa rin nitong mga susunod na araw kung paano yung Nung Semana Santa, yan nga sinasabi nila, ayan na, parating na yung mga taga rito, huwag na tayo lumabas. Parating na yung mga bisita, huwag na tayong lumabas. Pero ngayon, yung mga nakikita nating mga post nila, maluwag ang kakalsadahan. Pero yun nga, sabi ko nga, malalaman natin by Thursday. Ito na kasi yung wala talagang pasok. Thursday, Friday, Saturday. Pero meron pa rin ngayong araw. Pero kung may pupunta man dyan, yung mga practical na lang, magkukommute. Kaysa sa Kasi laki talaga kapag kukomputin mo, laki talaga. Kinumpit ko parang San Fabian hanggang dito sa Dagupan, mga 500. San Fabian lang yan. Isa one way, balikan? Balikan. Laki. Oo. Laki. Kung magko-commute ka, magkano lang yun? Magkano lang yun? Wala pang 100 back and forth. Pag magko-commute ka, Dagupan to Lingayen and back, wala pang 100 yun. Balikan.
hindi pa sila nagtaas, ano? Oo, hindi pa. Kasi nga, binawi ni President, di ba, yung increase ng pamasahe. Kaya, Pero yung mga bus, nagtaas na talaga. nag-ano na. Kasi yung bus, ang laki ng consumption nun. Oo. Kasi malaking makina. Pero yun nga, lalo na sa mga bilihin, sa palengke later on, talagang mararamdaman na po natin. Although ang sinasabi, pag yung mga canned goods at iba pa sa groceries, pareho pa kasi ito pa yung stock nila nung nakaraan. Aabot pa raw ng mga may gitsang buwan yung mga stock. So, sa ngayon, hindi pa ramdam kasi meron tayong makasama na marami pa rin tao sa groceries. O, yung mga nasa groceries, minsan namimili, nagpa-panic buying yung mga yan. Oo. Pasimpleng Although yung iba naman, kasama na yung kanilang para sa Semana Santa. Na? Yung stocks nila. Oo. Kasi nga, by that time, sarado ang mga groceries ng Thursday, Friday. Pero ngayon hindi na eh. Nagsasarang groceries ngayon, ano na lang, half day na lang ng half day na lang ng Biyernes. Dati nga yan, Thursday, Friday, sarado. Pero ngayon, half day na lang ng Friday. Pero Yung baka kanilang, mag-a-adjust pa rin sila lalo. Kasi kagaya ng SM, nag-adjust nationwide, nag-adjust na sila ng mall hours. So yung dating 10 o'clock, naging 11. Ay, mas pinahaba. Pinaiksi. Dating 10 o'clock na papasok. Na open, Oo. ginawang 11, tapos yung pagsasara, ganun din. May nakita rin ako sa adjustment din ng Robinsons, nationwide, lahat ng branches nila. So, energy conservation. Kasi nga naman kung patuloy na maaga yung pagbubukas nila, yung konsumo naman nila sa kuryente dahil fully air-conditioned ang kanilang mall. Ayan. Gaya ng kinukwento ko nga sa inyo sa araw, sana yung Earth Hour, hindi lang one time, parang dalasan. O yun nga, panawagan nga ng toxic ban. Earth Hour nga pala nung kahapon ba? 28? Hindi, nung anong araw Sabado, yun? 28. Yun, Earth Hour nga, isang oras na walang kuryente para daw makatipid sa enerhiya. Kung gawin kaya araw-araw yung Earth Hour na yan, para pero kung may mga sumusunod, kasi iba may sumusunod, merong hindi. Pero at least, kung merong ipatutupad ng ganon, malaking bagay yon na yung kanilang goal nga na makatipid nga sa energy. Ang DWIC Dagupan ay nakiisa sa Earth Hour. Ang naka-duty noon si Kaaron Richard. So nagpatay din siya ng mga ilaw, yung kailangan lang niya na ilaw ang nakasindi. Pero syempre yung ating Tsaka siya, kung si Richard nandito, kahit na walang ilaw, maliwanag. Pero mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:46. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That was brought to you by Quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na pangako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense sa pagdalo ni Governor Ramon Dico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital. Sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Dico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya kasabay ng pagdiriwang na UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Dico sa karagdagang pasilidad dahil tiyak na lalong naihatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay, mga kaibigan, meron na lamang po tayong 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Meron pong public announcement dito ang Bulinaw Tourism and Information Office. Ang Bulinaw po nasa Western Pangasinan. At yan po, expected din na dadayuhin pa rin ang nasabing lugar at iba pang lugar dyan sa First District. Ang sabi po ng LGU Bulinaw, para sa worry-free travel papunta sa Bulinaw, ay pwede nyong scan yung QR code para makita nyo kung ano-ano yung mga accommodation establishments na registered sa Tourism Office. Buksan nyo lang, kung meron kayong makakilala na pauwi dito, ay sabihin nyo sa kanila, buksan lang nila sa Facebook yung Bulinaw Tourism and Information Office, andun yung QR code. At doon, pag makikita nyo nga, registered accommodation establishments, sigurado po kayo na yung pagbubukan nyo ay legit. Kasi unfortunately, meron pa rin yung mga nakaraan, nag-book sila online. Kasi yan na yung pinakamabilis eh. You pay online, tapos wala pala, o kaya sasabihin fully booked. Pero nakapagbayad na kayo.
So, ito po yung sabi nga ng Bulinaw Tourism para sigurado na registered sa yung accommodation establishment registered sa Bulinaw, i-scan nyo yung kanilang QR code. Dahil kapag nagka-problema kayo, pwede nyong i-report sa tourism at ma-actionan nila. Ayan. Sa syudad naman ng Alaminos, pinag-aaralan na Alaminos City Tourism Code nga effective nga hanggang 2028 na nananatili nakapirmi yung pamasahe ng bangka. Yung binanggit nga natin kanina, yung mga malilit na bangka, mga hanggang 5 pasahero, 1,006. Medium hanggang 10 na pasahero, 2,000. Large hanggang 15 na pasahero, 2004. At yung deluxe hanggang 20 pasahero, 2008. So, karaniwan daw, may 200 diskwento kada bangka tuwing peak season. So, may discount ngunit dahil sa kasalukuyang nangyayari ngayon, nire-review ng lungsod ito. So, nakikipag-ugnayan ang pamalang lungsod o nakipag-ugnayan ang pamalang lungsod sa mahigit 1,500 na bangkero na may halos 1,000 na bangka. Muna, malapit na. Oo, malapit na yung bangka. Basta ganito oras na. 6 na minuto na lang. Kaya pa. Sige. Ba yan? Inom muna ako. So yun nga, ganun din, pag pupunta po kayo ng 100 Islands, unang-una kailangan magparehistro kayo sa tourism office at sila yung mag-a-assign sa inyo ng bangka. Depende sa kailangan nyo o kaya depende sa dami nyo. At yung maganda rin po doon dahil yung mga bangka, yung mga motorboat na pang turista papunta 100 Islands, lahat po yan ay nakarehistro, accredited sa tourism office. Kaya sure din po kayo at hindi kayo, siguro kung galing kayo sa ibang coastal barangay, yan pwede. Pero kung from, syempre ina-encourage na doon kayo sumakay sa may tourism area dahil andun nga yung mga motorized bangka papunta sa 100 Islands. Mas mamamahalan sila pag manggagaling sila sa ibang coastal barangay. Yung iba kasi ang akala nila parang hindi na sila dadaan sa sa tourism, parang hindi na magbayad, pero wala silang lusot dahil merong magbabayad pa rin po sila doon sa pagdating sa mga isla. Merong umiikot doon ng mga tourism staff. So yung binamagit natin dito kanina, may 1,500 na bangkero at may halos 1,000 bangka. Bakit ganun ang ratio? Kasi merong mga bangkero na may 1,500 na bangkero, may halos 1,000 na bangka. Bakit mas marami yung bangkero sa bangka? Kasi iba nakikituon lang. Dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, nasa 100 hanggang 105 na kada litro, isang epekto to na sitwasyon sa Middle East. So ang pinag-aaralan po nila, panatilihin na lamang daw yung kasalukuyang pasahe sa halip na ibaba ito. Yun nga, yung discount. Dati nga may discount. Pero yun, mawawala na yung discount kapag peak hour. So yung rate na binanggit, fixed rate na, para naman hindi malugi yung mga bangkero. So kasama rin sa option ang posibleng pagtanggal ng drop-off point o service upang makatipid sa gastos sa krudo. Kasi dati, pinapayagan nila yon, kukunin yung pasahero dun sa Luca Wharf, dadalhin sa kung saan sila pupunta, iiwanan sila doon, tapos itong si bangkero mag-ano pa rin ito, kukuha pa ng mga ibang pasero. So, kumbaga sa parang, tawag sa tricycle, palangoy. Parang palangoy sila, para makarami sila. Pero ngayon, ang usapan, parang minsanan na lang. So, kapag tayo, isang pasada lang. Pag tayo, nirent natin si boat, hihintay niya na tayo hanggang sa umuwi. Actually, yung concept nila ng drop-off, para makater pa yung iba. Kaya nga. So, ikot sa ilang isla and then kung ano yung choice nilang island na doon sila magstay, doon sila i-drop off and later on, doon ipipick up. Kaya babalikan. Magano pa siya, re-rekurida pa siya. Babalik sa doon sa Pantalan kasi nga para lahat maiikot nila. Kaya lang, syempre napag-aralan na yan ng tourism office. So, balik sila sa dati na yung isang bangka dedicated doon sa grupo lang na yun. True. So, kaya, balit din ang kita nila, no? Kasi kung tutuusin, halimbawa, 1,006, kung ilang oras sila doon, hihintayin nila sila. So, yun lang yung kita nila. Pero kapag siguro makadalawang round, kung hindi naman matagal yung mga, yung mga diba tayo, 3 oras lang tayo doon, meron pa siya oras, pumalik. Kaya lang paghapon kasi medyo, lalo na sa malilit na bangka,
Mahirapan. Nakakatakot na rin kasi magbiyahe pagka bandang hapon kasi malakas ang alon sa bandang hapon. Ang maganda yung sa may Bulinaw, doon sa may Sungayan Grill. Ito ay pribadong restaurant, pero ang ginawa po ng mga may-ari para matulungan yung mga may bangka ay yung gustong sumakay ng river cruise. Ayan, siyempre iba yung bayad ng bangka, iba yung bayad ng pagkain. Lahat nung accredited nilang bangka ay baka hindi lang isang pasada pag peak day. Dahil yung ikot naman 1 oras lang yun eh. And then next, so kumikita rin sila ng maayos yung mga bangkero dun sa sa Bulinaw. So ito po yung ito yung mga pinakaaantay nila. Maraming bisita, mahabang bakasyon, at pare-pareho kami ng panalangin na sana nitong mga susunod na araw kahit papano maraming bisita. Ayan, naalala ko yung yung Sungayan Grill na actually kinuha yung concept dito sa Dagupan City na yung sikat na na natin nun sa Dawal River Cruise. Sayang. Good morning. Happy birthday kay Imelda Rosales. Belated happy birthday. Birthday ko na kahapon. Golden Girl. Yes, Golden Girl na siya. Beautiful pa rin. Sir Napoleon ko, kay Flora Mendoza, good morning. Cecilia Morante, siyempre nakakabit lagi si Yoyo Yako. Yoko, Batutay. At saka, binabati natin, happy graduation, si Jude Raymond Arias de Guzman. Mag-graduate sila ngayon sa Calasiao Comprehensive. Yan. Ayan, yung ibang schools ngayon din yung schedule nila. And good morning kay Achicora Aquino at Kuya Mar, dyan sa may Barangay Tubang, at syempre si Kaaron Graciel Damatro at saka si Nanay Dading. Na consistent na maagang nagigising. At Mamata and Tropa. Yes. At syempre kay Flora Mendoza, good morning, naimbag na bigat kanyayo apo dita Baguio City. Kay Sir Napoleon ko, Rafael Mangalyag Jr. Roberto Nimer, Gloria Sanchez Maramba, Romulo Espinosa, Cecilia Morante, Flora Mendoza, Sofia Mamaril, Kuya Benjitan, at saka kay Bentong. Yan. At lahat ng mga maagang namamalengke ngayon at maagang ang penitensya. Kasi kailangan natin magpenitensya, huwag na tayo lumabas. Okay, mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Kari Chard Ulanday. Ako po si Liway Manantani Paragiren. Ako naman si Susan Valdez Shadow. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.